Magandang araw mga bata! Ngayon, balikan muna natin ang ating nakaraang leksyon. Paano mo maipapakita ang iyong kakayahang mag-isip at magmahal ng tao sa mga sitwasyong ito? Una, ikaw ay inutusan ng magulang mo na tulungan ang iyong bunsong kapatid na gumawa ng kaniyang takdang aralin. Ngunit, ikaw rin ay mayroong proyektong gagawin para sa iyong pag-aaral. Paano ka gagawa ng pagpapasya? Pangalawang tanong. Pangalawang sitwasyon. Ang iyong kamag-aral ay umiiyak. Kinausap mo siya at sinabi niya na baka siya ay tumigil na sa pag-aaral dahil wala nang tutulong sa kanya. Paano mo o nawain ang kaniyang damdamin? Pumili ng kapareha para sagutan ang mga sitwasyong ito. Suriin ang larawan sa unang hanay at sagutin ang tanong. Ano-ano ang napapansin mo sa mga larawan? Magbigay ng 2 o 3 pangungusap, isulat ang iyong sagot sa ikalawang hanay. Ang pamagat ng ating aralin ay tungkol sa mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. At ang ating layunin nito, natutukoy ang mga mahalagang konsepto ng bagong aralin. Sino-sino ang bumubuo ng pamilya? Mahal mo ba ang bawat kasapi ng iyong pamilya? Bakit? Paano mo naipapakita ang pagmamahal mo sa bawat isa sa kanila? Mahalaga ba ang pagiging matapat sa pamilya? Bakit? Para naman sa ating pangalawang araw, ang ating aralin pa rin ay tungkol sa mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Ang ating layunin, nauunawaan ang mga sitwasyon na nagpapakita ng mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Alam niyo ba, ang pakikitungo sa pamilya ay nangangahulugang isang proseso na ginagamit upang mapanatili ang ugnayan sa mga kapatid, magulang, pamilya at iba pang mga individual. Ang pakikitungo ay nagbibigay daan sa mga pamilya na mapanatili ang koneksyon at pagpapahusay ng samahan kung saan ang mga pamilya ay maaaring magkaroon ng pagkakataon upang matuto, mag-ensayo at ipakita ang mga bagong asal at pamamaraan sa pakikipag-ugnayan. Ang mabuti o positibong pakikitungo sa bawat kasapi ng pamilya ay mahalagang bahagi ng matibay na pamilya. Ang matatag na pamilya ay umuunlad mula sa pagmamahal, seguridad, komunikasyon, koneksyon at ilang mga patakaran at nakagawian. Mahalaga na panatilihin at pag-ibayuhin ang mabuti o positibong pakikitungo o relasyon ng bawat membro ng pamilya dahil ito ay A. Nakatutulong sa bawat kasapi ng pamilya, lalong-lalo na sa mga bata na maramdaman ang seguridad at pagmamahal na nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na galugarin ang kanilang mundo. Subukan ang bagong mga bagay at mag-aral. B. Pinapadali para sa pamilya na malutas ang mga suliranin, pagtugma sa mga pagtatalo, at igalang ang mga pagkakaiba ng opinyon. C. Binibigyan ang mga bata ng mga kasanayan na kailangan nila upang maunawaan at palakasin ang malusog at matatag na relasyon. D. Maaaring mag-udyok sa mga bata na magpamalas ng mataas na moral ng katangian sa pamamagitan ng pagtatag ng kanilang kaalaman sa tama at mali.
Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagkakilala ng mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at mali naman kung hindi. Number 1. Ipinakilala ni Dino ang kaniyang ina sa kaniyang mga kaibigan ng may ngiti at pagmalaki. Number 2. Sinigawan ni Beth ang kaniyang tiya Susan nang hindi niya napanood ang aralin sa TV na handog ng DepEd. Number 3. Bukal sa loob na tinulungan ni Dessa ang kaniyang ama sa pagbubuhat ng mga panggatong na kahoy. Number 4. Nagtago sa loob ng bahay si Ana nang marinig niya ang utos ng kaniyang kuya. Number 5. Hinihintay na lamang ni Ben na matapos ang pinanunood ng kaniyang bunsong kapatid saka siya nanood naman ng kaniyang paboritong palabas sa YouTube. Number 6. Sumasagot kaagad si Mel kapag tinatawag siya ng kaniyang lolo. Number 7. Sinisigawan ni Ken ang kaniyang nakakabatang kapatid kapag nakikipaglaro ito sa kanya. Number 8. Hindi ako nagmamano sa aking lula kapag hindi niya ako binibigyan ng pera. Number 9. Inaabutan ko ng malamig na tubig sina nanay at tatay pagkagaling nila sa bukid. Number 10. Hindi ko pinapansin ang bili ng aking mga magulang dahil paulit-ulit lang ito. Tapos na ba mga bata? Kung tapos na, halina't ating sagutan. Number 1. Ipinakilala ni Dino ang kaniyang ina sa kaniyang mga kaibigan ng may ngiti at pagmalaki. Ang sagot, tama. Sinigawan ni Beth ang kaniyang tiya Susan nang hindi niya napanood ang aralin sa TV na handog ng DepEd. Mali. Number 3. Bukal sa loob na tinulungan ni Dessa ang kaniyang ama sa pagbubuhat ng mga panggatong na kahoy. Tama. Nagtago sa loob ng bahay si Ana nang marinig niya ang utos ng kaniyang kuya. Mali. Hinihintay na lamang ni Ben na matapos ang pinanood ng kaniyang bunsong kapatid. Saka siya nanood naman ng kaniyang paboritong palabas sa YouTube. Tama. Sumasagot kaagad si Mel kapag tinatawag siya ng kaniyang lolo. Tama. Sinisigawan ni Ken ang kaniyang nakababatang kapatid kapag nakikipaglaro ito sa kanya. Mali. Number 8. Hindi ako nagmamano sa aking lula kapag hindi niya ako binibigyan ng pera. Mali. Inaabutan ko ng malamig na tubig sina nanay at tatay pagkagaling nila sa bukid. Tama. Number 10, hindi ko pinapansin ang bili ng aking mga magulang dahil paulit-ulit lang ito. Mali. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Number 1. Sa inyong pamilya, paano ka nakikitungo sa iyong A. Mga magulang, B. Mga kapatid, C. Iba pang kasapi ng iyong pamilya. Number 2. Para sa iyo,
Ang pakikitungo ba sa mga kasapi ng pamilya ay isang tungkulin at pananagutan? Bakit? Maraming salamat sa inyong mga sagot. Hanggang dito na lang ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye-bye! And don't forget to like and subscribe my YouTube channel para updated kayo sa mga panibagong video na aking i-upload. Bye-bye!